Pilipinas, ang oras pa 6:40 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi, Pilipinas. Ito pa ang programang DZRH Usapang Legal kasamang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kumusta po kayo ngayong araw ng Thursday? Napakainit, ano? Sa bagay, nagsimula na kasi talaga. Officially, nag-start na po ang tag-init. Kaya naman, talagang ramdam na ramdam. Pero paano pa kaya sa sa Mayo? Di ba? Usapang Legal. Maliban pa sa umiinit na halalan, literal na napakainit ng panahon. Kaya marami ang umiinit ang ulo, nauubos ang pasensya sa daan. Kaya kaliwat kanan ang mga yung road rage. Kaya kayo po ating mga kababayan, lalo lang yung nagmamaneho, no? Keep your cool, no? Wag masyadong mainit ang ulo sa wag masyadong mainit ang ulo kapag ka nagmamaneho or nasa daan tayo. Usapang Legal. Anyway, wala pong kinalaman sa init ng ulo ang ating tatalakayin, pero pag-uusapan ho natin ang patungkol sa SSS pension, no? Kasi may mga nagrereklamo, attorney, na-stop? Bakit ba ganun? Na-stop yung pension ko, no? Hindi ko na lang na-screenshot kasi medyo marami-rami sila, no? Pero ang tanong po paano ko ba mababalik yung aking pension na tinatanggap dahil sa SSS bigla na lang bigla na lang pong natigil. So ano nga ba ang pwede kong gawin? Usapang Legal. Relevant po sa ating talakayan yung Republic Act 1119 as amended by Republic Act 8282 at yung Social Security Act or yung tinatawag nating SSS Law, no? At syempre yung circular number 2023-013 at 2023-014. Ito po yung mga guidelines para do sa tinatawag na Annual Confirmation of Pensioners, no? Ito yung tinatawag nating ACOP or ACOP. Ayan, yung binanggit nga dati sa atin ni si Ma'am Grace ba yun or si Tita Amy Miraflor Garcia, binanggit nila sa atin. Usapang Legal. Ayan. So relevant po patungkol po doon sa mga retirement pensioners, yung may tumatanggap ng total disability pension, gayon din yung death and survivor pensioner at saka yung dependent children under guardianship. Ibig sabihin po yung beneficiaryo, yung anak, no? Whether legitimate or illegitimate na anak ng isang miyembrong pumanaw na. Usapang Legal. Sino nga ba? Kapag ka po namatay ang isang miyembro o kaya naman ay ang isang beneficiaryo, no? Especially yung mga primary beneficiary, kapag ka po namatay sila, ay sino nga ba ang may obligasyon na mag-report? Aba, syempre, yung pinakamalapit na kamag-anak. But anybody can report, Dahil tinitiyak po kasi, na nire-require po ang reporting ng death, para matiyak na din na yung lang legally entitled na makatanggap ng benepisyo o ng pensyon ang talagang makakatanggap dito at nagkakaroon po ng penalty o parusa, para doon sa merong mga fraudulent claims, Kaya ang episode po natin ito ay hindi lang para sa mga senior citizens, dating aktibo, na naguhulog sa SSS ngayon ay tumatanggap na lang, At syempre pa yung malapit na o yung halimbawa naman lahat ng miyembro ng SSS, because syempre dadating tayo sa panahon, na mag-60 o 65 tayo or higit pa. Usapang Legal. Ayan, kaya naman po if you have questions, wag lang kayo magtatanong ng tungkol sa computation, Pwede po kayo magpadala ng inyong questions sa 0919-282-6485 o kaya naman po ay sa DZRH News TV Facebook Live bilang comment or DZRH News Facebook Live bilang comment, gayon din sa DZRH TV 4K live stream bilang comment sa YouTube po yan. Usapang Legal.
So unang-una, no, sino nga ba ang dapat na nagre-report? Of course, yung reporting po, no, sa ilalim ng ACOP or ACOP. Annual Confirmation of Pensioners, no, na nire-require po ng SSS para sa mga pensionado o kaya sa mga benepisyaryo, no. So yung retirement pensioner po na nasa 80 anyos na, no, o kaya naman ay retirement pensioner na nakatira sa ibang bansa. Or, yun pong may total tumatanggap ng total disability pension or death or survivor pension, gayon din yung mga dependent children under guardianship. Kayo pong lahat, no, ay required na mag-report, no, sa ilalim ng ACOP or yung Annual Confirmation of Pensioners Program. Usapang Legal. Ibig pong sabihin taon-taon dapat nagpaparamdam kayo para magtuloy-tuloy, no, yung pagtanggap ninyo ng pensyon. Maliban na lamang po kung merong legal na batayan para other than hindi kahit pa nagre-report kayo kung halimbawa po ay hindi na kayo qualified na makatanggap, no. Pero para po magtuloy-tuloy ang pagtanggap natin ng pensyon mula sa SSS ay dapat tayo ay taon-taon na nagpaparamdam sa SSS, lalo na kung kayo ay 80 o higit pa, 80 years old or above. Usapang Legal. Ay paano naman, attorney, binanggit mo lang 80 or pataas, no? Paano yung below 80 years old, no? Ang sinasabi po sa circular number 2023-013, no? This is dated December 21, 2023, no? Yun pong below 80 years old na nandito sa Pilipinas ay by notification of SSS. Anong ibig sabihin nito? Kayo po ay ino-notify pa, padalhan kayo ng notice or sasabihan kayo na magparamdam ka, no? Or kaya naman nagkakaroon po ng random na parang pagbisita o pagche-check ang SSS para matiyak din na hindi naman fraudulent o ano ba sa Tagalog yung fraudulent? Hindi niyo naman niloloko ang SSS sa inyong claims. Usapang Legal. Again, kailan po dapat nagkukomply? Doon po sa birth month ng pensioner. So, ibig pong sabihin taon-taon, dapat ay nagpaparamdam. O kaya naman po, yung birth month nung deceased pensioner kung kayo po ay benepisyaryo. Sino ba itong mga benepisyaryo na ito? Basically, yun pong surviving spouse. By surviving spouse, ibig pong sabihin kayo po ay kasal. Kayo ang legal na asawa. Usapang Legal. So paano po ba magkukomply, no? Yung pong generally yung may over the counter or yung pupunta kayo doon sa office, sa physical office ng SSS. Minsan naman, no, merong video conferencing o kaya minsan email, pinapadalhan kayo ng notisya or notice or konstansya na tinatawag. Usapang Legal. By the way, pati po yung change in status at saka ibang mga detalye, change ng residence, no? Nire-report din po dapat yung inyong mga detalyeng ito, no? Ano nga ba ang pwedeng mangyari kapag hindi kayo nag-a-update sa SSS or hindi kayo nag-re-report, no? O hindi kayo nagko-comply dun sa ACOP, annual confirmation of pensioner. Hindi kayo nagpaparamdam para sabing, hey, buhay pa ako, SSS. Usapang Legal. Maari po itong magresulta either sa suspension or cancellation ng pensyon mula sa SSS. Usapang Legal. Ay, maraming salamat, Gael. Mapanlin lang daw. Tama. Thank you very much. Fraudulent, mapanlin lang. Mapanloko. Thank you very much. Magandang gabi po sa inyo, sa mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Justin, gayon din sa iyo,
Redillas III, Cholito M, Rudy Val Palma, magandang gabi sa iyo. Jerome Lorenzo, get well soon sa iyo. Eduardo Narvaez, magandang gabi. Elmer Bendol, magandang gabi din po sa inyo. Gael Enriquez, Jerry Sumagaysay, Rodel Anasio, at syempre Tita Ami Miraflor Garcia, Henry Dolohan, gwapa ka. Gwapa ka, gwapo ko, yun yung name niya sa Facebook, okay? Jerry Sumagaysay, itong si Mami Belen Rivera, itong si Apolinario Castillo. Ay, tagal hindi nagpaparamdam nitong si Ginoong Apolinario Castillo. Mario Reyes, Mabini, Batangas, dyan sa Anilaw. Ivy Gutierrez, Kenneth Arevalo na mag-birthday din. Mirna de la Cruz at Tita Ami Miraflor Garcia. Usapang Legal. Si Sylvia Quirino ay nanonood din sa atin. Joseph Abalos, itong si Lenny Villaluna, magandang gabi po sa inyo. At Andy Marquez, Irene Almodovar, numero 9, magandang gabi. At si Miss Joy Garimbao. Jody Zay, magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. Okay. So, yan po ang tinatalakay natin. Kaya naman if you have questions, questions lang po, hindi yung puro pangungulat ha. Pwede po ninyong ipadala sa 0919-2826485 o kaya naman po sa ating live feed bilang comment. Usapang Legal. Okay, yun po mga nangungulit, ang hihingi na regalo o kaya nagngungulit magpabati. Wag nyo na lang pong pansinin, mga kulang na lang po yan sa pansin. Kaya wag na lang pong pansinin sa mga listeners natin na hinihinga ng regalo ng kung sino man dyan. Wag nyo na lang pong pansinin. Baka po scammer yan. Ayan. Usapang Legal. Ingat po tayo sa mga scammers. Okay, magko-commercial lang po muna tayo sa ating pong pagbabalik. Pagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasamang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin ang tungkol sa SSS pension or benepisyo mula sa SSS ng mga pensioner. Yan. So, sinabi na po natin na kinakailangan nating mag-comply dun sa AKOP, especially kung kayo ay or tayo, hindi, matagal-tagal pa ako kung tayo ay nasa 80 na, o kaya naman tayo ay pensioner ng SSS na nasa ibang bansa. Nire-require po annual na reporting, pagpapakita, compliance dito para din naman matiyak na hindi ghost pensioner na totoong buhay pa ang taong entitled sa benepisyo mula sa SSS. Usapang Legal. So, kailangan pong dumulog or mag-report sa SSS, sa kanilang branch, nearest office, para sabihin na, oy, buhay pa ako, tuloy-tuloy dapat ang aking natatanggap dahil qualified pa naman ako. Yan. So, kailangan po kapag hindi po tayo nag-comply dito sa reporting, annual, sa tinatawag nating annual confirmation of pensioner, maari pong either ma-suspend o ma-cancel o mag-stop yung ating pensyon na natatanggap. Usapang Legal. So kung kayo po ay asawa ng isang dating miyembro ng SSS na pumanaw na, namatay na, kayo rin po ay sakop nito, lalo na kung kayo ay 80 anyos na. At kailangan po ninyong magpakita lagi every year tuwing nagbe-birthday ang asawa ninyo, yung birth month ng asawa ninyo. So, dapat po ay nagpapakita kayo sa SSS. Usapang Legal. So, maari pong ma-suspend o kaya ma-cancel ang pension benefits kapag ka po hindi kayo nag-comply doon sa AKOP. Ngayon, kapag ka po
Yun pong suspension, ibig sabihin pansamantalang matitigil ang pagtanggap ninyo ng pensyon until makakomply kayo doon. So yun pong mga period of buwan na kayo ay hindi nakatanggap dahil hindi kayo nakakomply. Say for example, nagkasakit kasi ako, attorney, no? Na-confine ako sa ospital, hindi ako makareport, no? So after that, mag-report po kayo para sabihin na buhay po ako, no? Pwedeng sabihin nagkasakit lang po ako, ibig pong sabihin yung mga previous months na na-suspend ang release ng inyong pension, marirecover pa din po ninyo yun. Usapang Legal! O kaya naman po, nagkaroon ng formal investigation, pwede rin pong masuspend ang release ng inyong pension. No? Pero kapag ka po napatunayan naman na walang panluloko, walang panggagancho, walang panlilinlang na ginagawa at tama yung claims ninyo, wala naman pong problema. Magtutuloy-tuloy pa din at marirecover po ninyo yung na-withhold na amount. No? So, makaka-recover pa rin. Pero meron pong, no, kapag ka po, sinasabi po doon sa circular, kapag ka umabot ng 2 taon at hindi kayo nag-update or hindi kayo nag-comply, makakancel na talaga ang inyong benepisyo. Usapang Legal! Ano ba ang ibig sabihin ng makakancel? Ma-i-stop na, sabi nga ni Kenneth, ni Tita Ami Miraflor Garcia, mag-i-stop na talaga, no? Yung pensyon. Kaya wag pa aabutin ng ganun katagal, ha? No, meron pa rin pong ibang mga dahilan, no, kung bakit nakakancel yung pension. Syempre, death, no? Pangalawa, remarriage, no? Kung ikaw ay benepisyaryo ng asawa mo na dating miyembro ng SSS, pagkatapos dependent ka sa kanya, nung namatay ang asawa mo, nag-asawa ka ulit, mai-stop na po ang inyong pensyon, no? Yung bilang beneficiaryo ng inyong asawa, because ang presumption is that tumatanggap ka na ng parehong sustento o suporta mula sa bago mong asawa dahil yung asawa mo na ang may obligasyon sa iyo. Usapang Legal! Or bagaman at hindi kayo nag-asawa muli, hindi pa kayo nakahanap ng pangalawang gloria, sapat para pakasalan, pero kayo ay nakipag-live-in, meron kayong common law relationship, meron na kayong kinakasamang bago, no? Maari din pong mawala ang inyong pensyon. So matatanggal na ito. O kaya naman yung may total disability pension, naka-recover, no? Syempre, meron tayong himala, yung mga miracle, no? Yung mga naniniwala sa miracles dyan, meron pong mga ganitong pagkakataon. Akala mo total disability na, pero nakuha sa therapy o pagsusumikap, tapang ng loob, lakas ng loob, tapos talaga naka-recover. Yun po matitigil or makakancel yung pension. Usapang Legal! O kaya naman kung halimbawa po, no, yung over 60 but below 65, nagpa-re-employ, nagtrabaho ulit kasi malakas pa sa kalabaw ang katawan, no? Malusog na malusog pa. At syempre, ating mga seniors, napakasisipag. Bagaman at pwede nang mag-retire, nagtatrabaho ulit kasi manghihina ang katawan. Kapag ka nag-retire, hindi mapakali, no? Napakasisipag. So kapag ka po na-re-employ, nagkakaroon ng cancellation of pension. O kaya yun pong halimbawa dependent child, no, dependent na anak, no, nag-asawa na. O kaya naman ay nagkaroon ng gainful employment. Anong ibig sabihin nito? Nagtrabaho at regular na sumisweldo sa loob ng nagtuloy-tuloy for 6 months. Yun po, no, matitigil na yung benepisyo. Usapang Legal! Again po, yung umabot sa 2 taon na nasuspend ang inyong pensyon o inyong tinatanggap, no? Magtutuloy-tuloy na po ito sa cancellation, no? Kaya bago pa umabot ang 2 taon, make sure, no, na kayo ay nag-comply doon sa ACOP, Annual Confirmation of Pensioner. Usapang Legal! By the way, kapag ka po hindi kayo nag-report, no, halimbawa namatay na yung beneficiaryo, no, yung kaanak hindi nag-report at meron pang tumatanggap, no,
meron pong penalty na nakalaan sa batas maliban pa doon sa nakasaad sa RA 1119 at saka doon sa as amended by RA 8282, meron pong parusa na inilalaan ang batas. Yun po may mga false claims, no? Yung iba kasi, di ba, nagpapanggap. Aba, yun po mga false statement ng mga material facts sa mga claims ng mga benefits. Mayroon pong parusa doon, no? Ito po ay pinarurusahan o itinuturing na falsification of by private individual and use of falsified documents, ano, kapag ka po ni-require, yung halimbawa pinalabas nyo na buhay pa pero patay na pala, yung penalty na presyon correctional, no? Presyon mayor, presyon correctional 6 months and 1 day to 6 years, no? At a fine ng hanggang 1 milyong piso ang maaari pong kaharaping parusa ng sino man nagagamit ng mga peking dokumento or falsified documents para maka-claim mula sa SSS. Usapang Legal! O kaya naman ikaw ang kinukuha mo yung pensyon or cheque ng iba, no? With intent to defraud, may intensyon naman loko, hanggang 12 years po ang parusa. Actually, depende po sa kung magkano ang amount na involved. Ito po ay sa ilalim po ng ating SSS law. Ayan. By the way, yung falsification by private individuals and use of falsified documents, sa ilalim po ito ng revised penal code. Dahil, meron pong reference doon ang ating SSS law. Usapang Legal! Okay. So ano pa nga ba? By the way, yun pong employer na dinididak yung ambag sana or contribution, no, ng isang empleyado pero hindi iniririmit, ito po ay itinuturing na estafa. Usapang Legal! Panloloko, panggagancho at pinarurusahan po sa ilalim ng revised penal code. At actually, kung kayo po ay isang empleyado na hindi binabayaran ng SSS Pag-ibig PhilHealth, bagaman at kayo ay kinukubrahan mula sa inyong sweldo, pagkatapos ay hindi iniririmit, hindi nyo po kailangang mag-engage ng isang abogado dahil ang SSS po mismo ang tutulong sa inyo. So hindi po kayo gagastos dito. Usapang Legal! Kung kayo po ay isa sa mga nabiktima ng ganito, hindi binayad ang kinukubra sa inyo, huwag po kayong bapalayag na i-refund lang sa inyo. Bakit kanyo? Kasi dapat kumita na ang pera ninyo sa SSS, hindi po ba? Maliban pa doon, hindi pwedeng refund lang dahil may kumbaga ay meron pong ambag din dito ang inyong employer and therefore mas malaki sana. Plus of course the fact na kumita na. So bahala na ang inyong employer na nanloloko sa inyo, no? Sa pagharap niya ng kaso na mismong SSS po ang maaring magsampa laban sa kanila. Usapang Legal! So ano nga ba ito ang tanong, kapag ka ang isang pensioner, ang isang dating SSS member ay namatay, sino nga ba ang kanyang beneficiary? Siyempre, ang primary beneficiary kung siya ay may asawa ay ang kanyang asawa. Kung meron siyang minor de edad na anak, yun ay mga beneficiary din. Pero hanggang siya po ay minor de edad lamang. Kapag ka po of age na, ibig sabihin lagpas ng 18 anyos, ay hindi na po yun pasok doon. Usapang Legal! Ang suggestion nitong si Gael, which is correct, no? I-download daw ang My SSS app para ma-monitor ang contributions. Maraming salamat sa iyo, Gael Enriquez. Napakalaking tulong nito para sa atin. Especially para hindi na kayo pipila pa sa SSS or hindi na kayo physical pang pupunta doon. At least you will be able to monitor kung tama at nahuhulugan ang inyong SSS contribution. Usapang
Legal. Ang question po ni Rudy Valpalma, attorney need ba mag-report at pumunta sa SSS every year o maghintay na lang ng notice mula sa SSS? Rudy Valpalma, kapag ka po ikaw ay 80 o higit pa, no? O bilang isang pensioner, kailangan po ninyo na dumulog sa SSS physically. But meron pong halimbawa nasa ospital or pwede pong magpa-notify sa o may sakit na, magpa-notify or maaari kayong sumulat. At usually, di ba, may picture, pwede kayong magpadala ng document na nagpapakita na, ako ay buhay pa. Bagaman at hindi na ako nakakalakad or wala na akong physical na kakayanan na pumunta dyan sa SSS, ang sinasabi po, yung calendar, not calendar, yun pong newspaper na petsa, no, kung kailan ninyo isasubmit. Say for example, today is April 3. So yung newspaper ngayon, magpapa-picture ako, no, halimbawa ako, hawak-hawak ko yung April 3 na newspaper at yung picture na ito, mayroon pong specific na form ang SSS, yun po ang ipapadala ninyo. Usapang Legal. Ayan. Yung halimbawa naman po ay below 80 years old at nandito kayo sa Pilipinas, ang kailangan mag-aantay po kayo ng notice mula sa SSS. Maari pong magkaroon ng instruction doon, may mga bibigyan kayo ng option kung kayo ay physical na pupunta, magre-report or via video conference or sa pamamagitan ba ng halimbawa yung newspaper, no? Hawak niyo yung picture, hawak niyo yung newspaper doon sa na mayroong petsa naka-indicate na, bago lang ito, ngayon lang to. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Dennis Bonaguas sa San Pablo, Tarlac City. At syempre pa Aunt May. Marcelo M, sabi niya, my query is regarding monthly pension even at 120-month payment are not completed yet. Ano pong ibig sabihin ninyo? Kapag ka po naka 36 months, yun pong tapos namatay yung member, meron pong funeral assistance, funeral benefit. Pero maganda po na matapusin ninyo yung 120 months para po yung inyong pension tuloy-tuloy. Dahil, di ba kapag less than that, meron lang lump sum. Usapang Legal. Jody Saya at Starnet, magandang gabi sa iyo. Itong si Starnet, taga Quezon City. Thank you very much. Magandang gabi din po sa mga taga National Bureau of Investigation, lalo na sa iyo, Attorney Chester Celon. Magandang gabi. Meron si Tita Ami. Kapag nag-report ng AKOP, nagbibigay ng sub-date for next kung kailan ulit mag-report. I thank you very much, Tita Ami Miraflor Garcia. Malaking bagay po yung mga natutulong ng ating mga tagapakinig. Thank you very much, Tita Ami. Yun po may mga experience na dyan, i-share po ninyo dahil ang ating pong kaalaman ay batay lamang sa mga nakakausap sa interviews. Yan. O nakakausap ko yung mga pensioners. Wala po akong personal na knowledge or ibig sabihin experience dahil hindi pa naman po ako nagpe-pension mula sa SSS. Usapang Legal. Si Ellen Eronimo, sabi niya, talaga po bang walang share ang employer at employee lang ang buong magbabayad ng contribution if OFW member? Ay, totoo po kayo. Alan Evaristo, magandang gabi. Ramel Maluto, Eden. Si Mirna De La Cruz, Sylvia Quirino at Joseph Abalos. Thank you very much po for watching. Yung iba pang mga nanonood sa atin, good morning, good afternoon, good evening, and good night. Usapang Legal. Okay, ito po yung question ko. Sabi niya ganun, ako po ay legitimate na anak. Wala po akong tinatanggap. Bali mama ko lang at kapatid ko po sa labas. Tama po ba ito? Ayan. Usapang Legal. Kapag ka po namatay ang active member, ang kanyang primary beneficiary ay ang kanyang asawa at ang anak na below 21 years old, no? So kung ikaw ay anak, pero lagpas ka ng 21, 21 or above, no? Ang magiging hindi na po kayo kasali. Maari kaya tumatanggap yung kapatid mo sa labas or yung non-marital child, no? Dahil siya ay below 21 pa. No? So I would like to correct myself. Sabi ko 18, 21 hanggang 21 po ang pagtanggap ng beneficiaryo yung mga anak, no? Usapang
Legal! So kaya po maaring mangyari na yung asawa lang at saka yung pang-anak sa labas, bagaman at ikaw ay legitimate or marital child, hindi ka makatatanggap because you are above 21 years old, no? Ang tatanggap lang po ay yung below 21. So kung yung kapatid mo, no, sa tatay, yung anak niya sa labas, yung illegitimate child niya, baka below 21, kaya siya entitled. Pero pagdating ng 21, hindi na rin po siya tatanggap. Usapang Legal! Okay, meron pang question. Paano po kung single, walang anak at wala ding magulang? Kung wala pong designated beneficiary, ay mapupunta sa kanyang mga legal na tagapagmana, yung legal heirs, no? Alinsunod sa ating Civil Code of the Philippines, yung law on succession. Usapang Legal! Attorney, may kinakasama po ako na wala naman pong sabit. Bali, pareho po kaming single pero wala pang anak. Pwede ba siya ang benepisyaryo ko sa SSS? Alam niyo po sa SSS, yung mga Social Security sa kagaya ng SSS, hindi po basta-basta nakakapag-designate ng kung sino-sinong benepisyaryo outside sa immediate family. So, children, spouse, at parents lamang yung tatanggap ng full death benefits. Yun po ang sinasabi po ng batas. Usapang Legal! Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano, thank you very much for watching. By the way, pwede po ninyong i-share ang ating talakayan tonight para pa po may matuto sa ating discussion. Si Alfredo Lucena. Attorney, sabi niya Alfredo, at mag-apply uli ako pension loan update daw po muna after 2 weeks, balik daw po ako. Ano po ang next doon para maka-loan? Ay, kung mag-update daw po, kung ano po yung instruction, yun po ang susundin ninyo kung ano po yung sinabi sa inyo. Okay, merong si Ara Pilar po, kailan binibigay ang dagdag na 1,000, ma'am? Ay, hindi ko po alam. Usapang Alam ko nag-take effect na po ito, di ba? Hindi ko alam kung 1,000 or 500 or I think naging 1,000 during the time of President Duterte. Ayan, in-approve niya yan. Attorney, more than 10 years na po hiwalay sa first wife. May kinakasama na din po na 10 years na din. Pero syempre, hindi po kami maikasal. Pwede po ba gawa na lang ng will ang member para po yung matagal lang kinakasama ang maging benepisyaryo? Ayun ang question niya. Usapang Legal! Actually, meron na pong kaso or desisyon ng Korte Suprema patungkol dito. This is a 2015 case, yung Azote, SSS or Social Security Commission versus Azote. Yung benefits po under ng SSS ay hindi po ito po ay para lamang po sa mga legal ang relationship, no, kapag ka mag-asawa, no. The only illegitimate relationship is kapag ka po ang benepisyaryo ay illegitimate child. So hindi po kahit paggaano na kayo katagal na nagsasama, hindi pa rin kayo magiging benepisyaryo ng inyong asawa, ng inyong kinakasama na miyembro ng SSS. Usapang Legal! So only the legal dependent spouse can be considered primary beneficiary. So anong keywords, legal at saka dependent. Kasi kahit po kayo ay legal na asawa, kung kayo po ay hindi dependent sa kanya, hindi kayo tatanggap. Yun ang sinasabi po. Usapang Legal! Sabi ni Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano, March 4 daw effective ang social pension. Ayun. Erlene de Gonzalez, thank you very much. Sabi niya, kapag di nabayaran ang natigil ang premium, pwede bang bayaran na rin lahat ng alam ko hindi po ito pwede yung back pay, di po ba? Usapang Legal! Nagkakaroon lang ng bungi-bungi. So, kailangan na i-extend ang paghuhulog. Yun ang problema. Okay.
Si Tita Ami, 1,000 noong 2018 na ibigay dapat, another 1K noong 2020, pero wala pa raw. No? Pero ang sabi naman Violeta Montecalvo Zambrano, March for effective. Thank you very much. Natututo din po ako sa inyo, kaya maganda po na nakikinig kayo at nakaka-participate. No? I actually appreciate, no, kung halimbawa meron akong nami-miss na information o mas meron kayong experience, maganda po yan na na-share ninyo para natututo ako at natututo din ang ating mga tagapakinig. Usapang Legal. Okay, attorney, sabi niya, hi po ma'am, ask ko lang po, ang legal wife po ba may karapatan sa sahod ng husband kahit wala silang anak? Hindi ito SSS, pero sahod. Abay, syempre naman, no? In fact, kayo pong mag-asawa ang nagmamay-ari ng sweldo, no? Kung ikaw o kung asawa ninyo ang gainfully employed. Kasi conjugal po, no? Or bahagi ng absolute community property ang sweldo, no? Kung wala po kayong prenuptial agreement. Actually, even, no? Kahit conjugal partnership of gains ang inyong property regime, yung sweldo sa inyo pa rin yun, sa inyong dalawa. Usapang Legal. Ito yung question. Si Teresita. Hindi ko na lang babatiin yung babanggitin yung toong full name niya. No? Good evening po, attorney. Tanong ko lang po, paano po yung asawa ko? May babae, 5 daw po ang anak nila. Pero sa totoo lang po, iba-iba ang tatay ng mga bata. Makakatanggap po ba sila ng pensyon? Maraming salamat po. Yun pong kanyang anak, no? Yun pong kanyang anak sa labas, kung sila po ay minor de edad, ay tatanggap po sila, no, ng bahagi. Pero ito po ay higit na maliit kumpara po sa inyong matatanggap. Usapang Legal. Okay, sabi ni Gael, attorney, pwede kapag OFW pwedeng habulin, may palugit. Oh yes, may palugit na ibinibigay para sa mga OFWs. Thank you very much, Miss Gael. Usapang Legal. Magko-commercial po muna tayo. Mamaya, no, meron akong tatalakayin sa inyo tungkol dun sa isang kaso na nagpeke siya. Pineke niya. Nagpeke siya ng senaryo, ng sitwasyon para makaklaim sa SSS. Pero, wag po ninyong gagawin, ha? Nahatulan po siyang guilty ng korte. At yan po ay tatalakayin natin sa atin pong pagbabalik. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasamang panyaran ng bayan at Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin tungkol sa paano matitiyak na tuloy-tuloy ang SSS pension ninyo. Binanggit na natin yung AKOP kung kayo ay 80 years old or above. Yan. So, napakahalaga po nung annual, no, confirmation. Pagsasabi na, ay, buhay pa ako. By the way, kanina yung nagtatanong tungkol doon sa SSS pension, social pension for indigent senior citizen, ay magkaiba yung SSS pension, dagdag sa SSS pension, at iba rin po yung social pension para sa mga indigent senior citizen. So 1,000 pesos po yun, effective na kailan ba? Nag-take effect na po ito last year. Last year ba or the other year pa? Yun naman pong pension ng SSS para sa mga sa ating mga miyembro, mga benepisyaryo, yung mga retirees, survivors, and disability pensioner na tumatanggap ng SSS benepisyo mula sa SSS ay actually 1,976 po ang increase. So malaki-laki ito, no? Simula po ito March 2025. Yon. So yun po napakahalaga. Usapang Legal. Napakahalagang increase. Malaking bagay din po ito. Kahit maliit na halaga lang, malaki na po ang maitutulong niyan, no? Para sa ating mga senior citizens, lalo na yung mga senior citizens or mga benepisyaryo. Okay.
Okay, si Violeta, pwede naman po full payment yung back fee, pero antayin mo pa rin ang pag 60 years old mo bago pension. Okay, totoo, hindi ka naman magpipensyon kang hindi ka pa 60. Sinabi na rin natin na kapag ka po ikaw ay nagtrabaho muli after mong mag-retire at sumapit ng 60, nagtrabaho ka pa ulit, ay maari pong matigil ang pagtanggap mo ng pensyon. Paano po kung namatay na ang sister ko, dependent niya, anak niya, saka yung husband, then nagkaroon ng ka-live-in si husband at 3 anak, sa iba, pwede po ba siyang mawala ng pensyon sa sister ko? Yes, basta po may magre-report, no? Actually, kapag ka po magpepeke kayo ng ganitong detalye, no? Of course, hindi siya, no? Yung maaring husband niya, dahil syempre yun yung untitled, di ba? So kapag ka po nagpeke ng ganitong detalye, no, hindi ini-report, maari pong ipag-utos ng SSS na mabayaran or ibalik ang mga natanggap na mula sa SSS, paliban pa sa pwedeng interest, tsaka penalties, at syempre pa, yung kaso na binanggit natin kanina, no? Maari pong makasuhan ng kriminal sa ilalim po ng batas. Usapang Legal! Okay, yun pong People of the Philippines versus People of the Philippines and Social Security System versus Lelame Celerio. Yan. Usapang Legal! Ito pong si Celerio ay miyembro ng SSS. Ngayon, nag-file po siya ng claim for disability benefits for pulmonary tuberculosis. Pero, nagkaroon po ng random checking ng mga fully settled disability claims. At napagsuspetsahan na yung mga dokumento ay peke o spurious, no? So nailipat po ito o nai-refer po sa SSS Fraud Investigation Department at nakumpirma na yung mga dokumentong isinabmit ni Celerio ay peke, no? Therefore, ang SSS po ay nag-file or sumulat or nag-demand mula kay Celerio na maibalik yung lahat ng kanyang mga natanggap, no? Pero si Celerio ay dead ma. Kaya naman nag-file po ng criminal complaint ang SSS sa City Prosecutor's Office ng Quezon City. Usapang Legal! Ayan. So, ang ending, si Celerio po was found guilty of violation of Section 28B ng Republic Act 1161 as amended by Republic Act 8282 at ito po, she was sentenced to suffer the penalty of 6 years and 1 day as minimum hanggang 8 years and 1 day as maximum at bayaran ang fine maliban pa sa ibalik ang kanyang mga natanggap na benepisyo. Usapang Legal! O di ba masaklap? No? By the way, sabi ni Tita Ami, kahit po yung pensioners na pwede pa rin mag-apply ng loan sa SSS. Papa Monsky Cebu, magandang gabi sa iyo. And si Edmar Estabilio nanonood sa atin dyan sa Japan. Magandang gabi sa inyo. At of course, sa beautiful wife ni Edmar Estabilio. Si Orcelita Arago. Good evening po, Attorney Seco. Pag single po, no child, this is na yung parents, may holographic will po para sa isang pamangkin. Pwede po ba itong i-contest ng surviving siblings niya? Hindi po, no? Kung ang isang tao ay namatay na single, wala na rin siyang magulang at wala siyang anak at wala na rin siyang magulang, ito pong namatay na single ay wala nang compulsory heir and therefore pwede po niya itong ibigay kahit kanino niya gusto. Yun pong kapatid, no, noong namatay na single at walang anak at wala na ring magulang, ay nagmamana lamang kung wala pong will na naiwan ang namatay na single at wala ring anak at walang magulang. Usapang Legal! Okay, yung iba pang mga natin, Ellen Geronimo, ay nasagot ko na pala ito. Yung pang iba pang nagpadala ng kanilang mga questions, thank you very much. Anthony Abranica, magandang gabi sa iyo. Okay, at sino pa ba yung mga nanunood? Jerome Lorenzo, mapagaling ka na. At ito pa, may question. Okay, may question din dito eh. Matagal na po
Ito, nasaan na ba yun? May question dito. Binanggit po no sa isang desisyon ng Korte Suprema na bagaman at hindi na po makiklaim ba ng asawang benefits kung hindi naman ito ang beneficiary on record ng namatay na SSS member? Basta po kasal, ang mananaig po ay yung asawa. No? Bagaman halimbawa magulang pa niya ang na designated beneficiary, mananaig po yung relationship dahil ay binabanggit po mismo ng batas ng primary beneficiary ay ang surviving spouse. Basta po lihitimo ang kanilang relationship. Usapan. Kaya nga po reminder natin sa ating mga SSS members, kapag ka po nag-asawa kayo, dapat po ay i-update ninyo para hindi na mahirapan mag-claim ang inyong pamilya kapag kayo ay pumanaw na. Kasi huwag kayong matakot dahil dadating talaga tayo dyan. Usapang Legal. By the way, ang sinasabi din po ng batas, dapat po surviving, dapat po ay yung surviving spouse ay dependent. No? Kapag ka po siya ay hindi naman dependent, naghiwalay na kahit pa kasi ang isa po kasing asawa ay nananatiling kanyang benepisyaryo for as long as kasal sila. Pero nawawala po ito kung mag-aasawa, makikipag-live-in, and therefore ang pagtanggap po ng death benefits, death pension, ay nakadepende kung kayo ay mag-asawa pa, pangalawa kayo ay dependent sa inyong yumaong asawa. Dapat po ay yung dalawang yon ay present sa inyong sitwasyon. Kung hindi, maari pong ma-cancel or hindi kayo maging entitled sa benepisyong ito. Usapang Legal. Napakabilis po ng oras. Hilo Campo, magandang gabi sa Tiaong Quezon. Magsasama-sama po ulit tayo on Tuesday. Same time, same station, same channel. At syempre maraming salamat po sa lahat ng mga nanood sa atin ngayong gabi. Nakasama ko po sa kabilang side si Billy Domingo at mga taga-RH. Not Billy Domingo, si Jeric Barreto. At syempre pa yung mga taga Benavista, Marinduque, ang mga taga Marinduque lahat dyan, magandang gabi po sa inyo. At yung mga magsisiuwian ng Marinduque para sa Moriones Festival, ingat po kayo. At syempre, alamin, kapag uuwi na ng mainland, dito sa Quezon, babalik na ng Manila, pagtapos ng Moriones, tingnan po ninyo yung advisory dahil sa napakarami pong tao bumabiyahe pabalik ng Maynila, ay parang nagpaparegister muna para una-unahan po kasi yung pagsakay ng barko, kaya pagtawid pabalik dito sa Lucena, sa Talaw-Talaw Port, kaya alamin po yung mga patakaran ng provincial government. Usapang Legal. Ako pang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo